Nasa Cebu na si Sara Diskaya para harapin ang kanyang kaso kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Doon na rin siya idedetine. May report si Sandra Aguinaldo. Nakatakip ang mukha at bantay sarado ng mga taga-NBI si Sara Diskaya nang dumating sa Mactan, Cebu International Airport pasado alas 6 ngayong gabi. Agad siyang dinala sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court, Branch 27. Ang korteng nag-issue ng arrest warrant para sa kanya kaugnay sa umunig Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Mananatili si Diskaya sa Lapu-Lapu City Jail. Nahaharap si Diskaya sa kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inaresto siya kagabi. May karapatan po kayong manahimik. The warrant which does not carry any bail is yung kaso po na malversation. Meanwhile, the violation of RA 3019 has a 90,000 peso bail. Sa gitna ng pagkuha ng kanyang fingerprints, humirit si Diskaya sa media. Kinunan siya ng mugshot pero nakablur na ang kopya na ibinahagi ng NBI. Habang ibinabiyahe patungo sa NBI Detention Facility, eksklusibo siyang nakausap ng GMA Integrated News. Sorry, what's your name again? What's your name again? John Consulta po. Okay. Do you want to know what color bra I'm wearing? So you can report it as well. I just want to ask, ma'am, your thoughts about this. What do you think? I would love to hear from you, ma'am. I'm fine. I'm good. Pagdating sa NBI Detention Facility, muli siyang kinunan ng fingerprints at dinala na sa kanyang kulungan. Kaninang umaga, nakatalukbong, bulletproof vest at nakaposas na dinala sa Department of Justice si Diskaya. Kasunod niya dumating ang mister na si Curly na mula naman sa Senate Detention Facility. Magkasama silang humarap sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamong tax evasion na isinampa ng Bureau of Internal Revenue. Aabot sa 7 bilyong piso ang hindi umano na bayarang buwis ng mag-asawa. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nag-file sila ng rejoinder at inaasang for resolution na ang tax complaint. Kinakailangan po na siya ay dumating dito kasi panunumpaan niya po yung kanyang rejoinder do sa tax evasion case before the prosecutor. Now, the case is submitted for resolution. You can expect that by next week, we will have the resolution out already. Natanong naman si Curly tungkol sa pag-aresto sa kanyang misis. Ano po ang mensahe niyo? Ikukulong na po yung asawa ni sir. Ano po nararamdaman ni sir? Paano po sa yung mga anak ninyo? Kamusta po? Ang isa pang dawit sa flood control scandal na si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, nagsauli naman ng dagdag na 71 million pesos in cash sa Justice Department. Bahagi umano ng hinihingi ng gobyerno para makapasok siya sa Witness Protection Program. Nito lang nakaraang buwan, nagsauli rin si Alcantara ng 110 million pesos. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.